Parting of the Red Sea. Ang pagkahati ng Red Sea ay isang himala na ginawa ni Moises mula sa Biblia na parang hindi ka panipaniwala, di ba? Ito ay mababasa sa Exodus chapter 14 verse 16 to 26 at mababasa din sa ilang teksto ng Biblia. May mga ebidensya ba na pwedeng magpatunay na totoo ito? Kasama ng ilang American TV crew, si Dr. Leonard Molière na isang Swedish scientist ay bumuo ng team para sundan ang pangyayaring ito ng Biblia. Na nagsaliksik sila sa Red Sea, ay namangha sila sa mga natagpuan nilang Egyptian relics mula sa mga Egyptian armies noong panahon ni Moises sa ilalim ng Red Sea na siyang magpapatunay sa parting of the Red Sea ng Bible. Sa katunayan, taong 1978, si Dr. Ron Wyatt, isang archaeologist, ay nakakalap sa Red Sea ng napakaraming photo evidence ng naganap na paghati dito. Kabilang na dito ang mga natagpuan niyang mga buto ng kabayo, mga bahagi ng chariots at maging mga buto ng tao sa ilalim ng Red Sea. Tandaan na, ang Red Sea ay literal na umiiral na noon pa mang Egyptian era at nakakapagtaka na magkakaroon ng chariots doon basta-basta. Hindi naman siguro sila doon dadaan gamit ang mga chariots doon, di ba? Iisipin nyo lang ba na ito ay isang coincidence o nagkataon lamang? Samantalang hindi rin ito inaasahan ng mga tao nagsaliksik sa Red Sea. At kung tutusin, maging sila ay nagulat din. Crucifixion and Christ itself. Kung ang split rock ng Saudi Arabia, ancient tablets na patunay ng Tower of Babel, ebidensya na mataas na baha, at mga chariot sa Red Sea ay hindi pa sapat para kumbinsihin kayong totoo ang Biblia, pag-usapan natin ngayon ang tungkol naman sa pagkapako ni Kristo at kung paano ito naging totoo by physical and logical evidences. Ang pagkapako ni Kristo sa krus ay mababasa sa ilang teksto ng Biblia gaya ng John chapter 19 verse 18, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, Galatians chapter 20 verse 20, Matthew chapter 27 verse 37 and 54, Mark chapter 15 verse 25, John chapter 20 verse 25 at marami pang teksto sa Biblia. Ano ang mga ebidensya may kinalaman dito? 2,000 years ago, isang human bone fossil ang natagpuan sa northern Italy na nagtataglay ng pahiwatig na ito'y ipinako sa krus. Ang mga ito ay may wrist at heel bone fractures. Isang paraan na ginawa kay Kristo nung tinubos tayo nito sa kasalanan ayon sa Bible. It's a fact na ang crucifixion ay isa sa mga common punishment para sa mga kriminal noong panahon ng Roma na nahinto lamang sa pamumuno ni Constantine. Ang pinaka-latest na buto ng tao na natagpuan sa ganitong proseso ay taong 2007 sa Venice, kung saan may signs din ito na napako sa mga paa at kamay nito. Ayon sa Bible, unang ginawa ang crucifixion para patayin si Kristo. Kung tutusin, mas nauna nang nakasulat sa Biblia na napako si Kristo o ang executional method na ito bago pa man madiskubre na ito ay isang paraan ng Roman execution. Another coincidence na naman ba ito? Sa katunayan, taong 1968 ay nadiskubre ang isang human heel bone na may 7 inches o 18 centimeters panapakong nakatuhog dito na nakadikit sa maliit na piraso ng olive wood na sinasabing klase din ng kahoy na ginamit din noong ipinako si Kristo. Nasundan pa ito ng ilan pang findings na natagpuan sa Gabelio, mga 25 milya sa southwest ng Venice. Pero bakit nga ba nakalatag lamang sa lupa
ang mga butong ito. Dahil normal na gawain ng mga Romans noon na ibaon o ilibing ang mga ito sa lupa nang hindi ito inilalagay sa kabaong. Ang mga nadiskubring buto mula sa mga taong ito na bunga ng crucifixion ay idinaan sa ilang genetic at biological test at nalaman nila na ang edad nila noon ay nasa 30 to 34 years old. Ito ay patunay na isa itong paraan na nagmula o nag-originate mismo sa Bible bago pa man mapatunayan sa kasalukuyan gaya na sinabi ko kanina. Added fact, may ilan pang pruweba na magpapatunay na totoo ang Biblia, gaya na lang ng imahe ni Jesus na kinikilala ng libu-libong Kristiyano. Ito ay ang Shroud of Turin. Ito yung mismong tela o burial cloth na pinambalot kay Kristo noong namatay ito ng 3 araw. Matatagpuan ito sa Cathedral of St. John Baptist sa Turin, Italy, na una nilang naisakamay taong 1578. Gawa ito sa 14 feet linen at nakabakas dito ang buong imahe ni Kristo na na-generate gamit ang CGI para maihugis ang saktong wangis ni Kristo ayon sa bakas na pinagkunan. Pero kinundi na pa din ito ng mga eksperto at dumaan muli sa matinding pagsusuri na ginanap sa University of Oxford, Swiss Federal Institute of Technology at University of Arizona, kung saan na-carbon date ito na umira sa mid-era noong 14th century, kung saan sinasabi na ito'y perjury o bagay nilikha lamang noong panahong iyon. Yan din ang dahilan kaya hindi kinukonsider ng Vatican ang Shroud of Turin bilang burial cloth ni Kristo. Pero kung naniniwala kayo sa carbon dating, pwede natin i-disregard yan just for the benefit of the doubt. Dahil kung tutusin, hindi lang naman ito ang relic na nadiskubre may kinalaman sa pagpapatotoo kay Kristo. Nandyan ang koronang tinik sa Notre Dame Cathedral at di umano'y foreskin o laman ni Kristo na sinasabing nanakaw sa Calcutta, Italy taong 1983. Ang lahat ng iyan ay ilan lamang sa ebidensya na nagpapatunay na malaki ang posibilidad na totoo si Kristo na siyang tumubos sa atin sa kasalanan ayon sa Biblia at siyang bugtong na anak ng Diyos. Tandaan na, ang Biblia ay binubuo ng 66 na libro na nahahati sa 2 bahagi, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan na isinulat ng mga apostol mula sa iba't ibang panahon, lugar at kasaysayan. Kaya imposible na magtugma-tugma ang mga konteksto nila kung ito'y gawa-gawa lamang. Ibig sabihin lamang na ang nilalaman ng Bible ay nagmula sa isang salita at iyon ay sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang paksa natin, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click mo na din ang notification bell para ma-notify ka sa mga dagdag kaalaman pa na may babahagi ko sa inyo. Salamat sa panonood. Grace and peace!